Magandang araw mga mare, mga sisi, mga suki. From here in Malaysia to Philippines and anywhere in the world. Good day sa inyong lahat. Mapagpalang araw. So ngayong umaga, ako ay naghihugas ng mga pinagkainan namin nung gabi at saka nung umaga na yan, yung aming breakfast at saka dinner. So kami lang naman dalawa ni Habi dito sa bahay, kaya okay lang kahit na medyo makalat ang bahay namin. Pero dahil nga tanghali pa yung pasok ko, so umpisahan ko na muna ang pagliligpit dito sa aming kusina at saka sa asikaso dito ng aming pinagkainan. Actually, mga mare, nung iba niyan ay kagabi pa. So, hindi ko na nga yan naligpitan dahil nga pagkagaling ko sa trabaho, pagkakain namin, ay diretso live selling na ako. So, wala na akong time para maghugas ng pinggan. At saka, sobrang late ko na rin matapos mag-online selling. Kaya naman, wala na akong time mag-ugas. At saka, pagod na rin yung katawan ko dahil sa ilang oras na rin paghuhugas ng pinggan sa bahay ng amo. Kaya minamabuti ko na lang na ipahinga yung katawan. At kinabukasan naman ay pwede ko siyang hugasan. So ngayong araw nga mga sisi ay maghahanda tayo nung may plano kami dyan mag-outing. So magka-camping kami dyan para sa celebration ng aking birthday. Yung araw nga pala na yan mga mare ay ilang araw na lang at celebration ng aking birthday. So maghahanda kami para sa aming camping. Mamaya makikita nyo dyan kung ano-ano yung mga hahanda namin, mga gagamitin namin. So basta balik muna tayo dyan sa paghuhugas ng aming pinagkainan. At maraming salamat nga pala dun sa mga nag-aabang ng aking mga daily uploads. Kahit na hindi ako araw-araw nakakapag-upload, pasensya na kayo at naging busy. Alam nyo naman, bilang isang online seller ay hindi rin madali ang pag-ayos at pagpapak ng mga orders. At ako ay isang OFW, nagtatrabaho sa araw-araw. Kaya halos hindi ko na rin maisingit. Ayun nga, nag-edit tayo ng video at hindi rin madali mag-edit ng video. Ako, kung sa totoo lang, kapag nag-edit ako ng video, ay inaabot ako ng ilang oras sa paulit-ulit kong pag-edit ng video. Kasi minimake sure ko na maayos ang pagka-edit at syempre ay kailangan nating paigsiin yung video dahil hindi naman pwedeng abutin ng mahigit isang oras yung ating video. So yung video natin na almost 1 hour, ay ginagawa nating 15 to 18 minutes lang. So, kaya kailangan nating ayusin ang pag-edit. So, ayan na nga pala, balik na tayo dyan. Yan yung mga hinahanda ko nga pala na yan, ay gagamitin namin yan. Ang araw nga pala dyan, mga mare, ay araw ng Huwebes. Huwebes yan, mga mare. So, actually, araw ng birthday ko niyan eh. Birthday ko yung araw na yan. So, nag-aayos kami dyan ng mga dadalahin sa aming outing, sa aming camping. May camping kami dyan na araw ng Sabado. So, araw na yan, if I'm not mistaken, is Huwebes or Biyernes yan. Kaya, yan, mga hinahanda ko na yan, yung mga tent na dadalhin namin, yung mga gagamitin sa camping. So, sa susunod na video ko naman yun, i-upload yung ating mga ganap sa aming outing, sa aming camping. Yan. Balik na muna tayo dito. Siyempre, kailangan nating make sure na wala tayong makakalimutan para lahat ng gamit na madadala natin ay kailangan nating dalahin. So, ayan yung meron tayong trolley dyan. Nilalagay ko yung mga gamit dyan. Siyempre, ginagamit din namin yan pag mag-deliver sa Kotaraya, yan trolley na yan. At saka nga pala, dyan sa araw na yan ay mag-aayos din tayo ng aking balikbayan box. So, dito sa araw na to, talagang sobrang pagod ko dyan. Talagang
sobrang busy to the point na as in sumakit na yung aking mga likod-likod dahil sa sobrang pagod. Pero wala tayong magagawa kasi kailangan nating tapusin yung ating mga dapat gawin bago tayo pumasok sa trabaho. If I'm not mistaken, parang hindi yata ako pumasok dyan. Parang Thursday yata. Ay, nakalib pala ako dyan, mga mare. Nakalib pala ako dyan kasi Thursday, Friday, hindi ako pumasok. Kasi nga, Thursday, araw ng birthday ko yan. So, ayan, birthday ko. Ayan, nag-aasikaso ako dyan. Kung ano-ano yung mga pinagkakalikot ko dyan. Ayan, yung mga gagawa ko dyan sa araw mismo ng aking birthday. Ayan, kasi hinahanda ko yung mga dadalhin namin para sa camping kinabukasan. Ay, mali, Friday na pala yan, mga sisi, Friday na pala yan. So, Thursday and Friday wala pala akong pasok. So, kinabukasan na nga pala yan kinabukasan na pala dyan yung aming outing. So, Friday na nga pala yan, mga sisi, Friday. So, kasi hinahanda ko na yung aming mga dadalahin. Nilagay ko na sa labas ng gate para pagdating ni Habi, i-arrange niya na lang sa loob ng sasakyan. So, ako na yung bahala nag-pack ng mga dadalhin namin para sa aming camping. Siyempre, to make sure na walang makalimutan at walang aberya pagdating sa campsite. Siyempre, alam naman natin na hindi rin biro ang pagka-camping sa ibang lugar. Yung tipong parang yung laman ng buong bahay mo ay gusto mo nang dalahin doon sa lugar na pupuntahan mo. To make sure lang na wala kang makakalimutan at lahat ng iyong mga kailangan ay ating nadadala. Kaya nga sabi nga ni Habi, pag nakikita niya yung mga things na aking inire-ready, kung ilang buwan ba daw kaming magka-camping. Pero sa totoo niyan, isang araw lang. One night lang kami doon, overnight lang. So, pero syempre, kailangan nating i-make sure na yung mga gagamitin natin doon ay kumpleto pa din. Para naman hindi hassle sa atin pagka meron tayong kailangan. So, ito naman, balik tayo dito sa ating video. Ito naman, natapos na ako mag-pack ng mga gagamitin namin sa camping. So, ito naman, balikbayan box ko ang aking ina-assemble. Kasi ang pick up na itong aking box ay June 8. So, kailangan ay iayos ko na tong aking box bago pa dumating yung time na ma-pick up. So, actually, dalawang box yan. Ang isa naka-assemble na, nasa loob na ng room yung isa. At yung isa naman ay bagong kuha ko lang yan. So, mga kitchen items lahat ang ilalagay ko dyan para sa aming bagong bahay dito sa Pilipinas, sa aming nabiling bagong bahay. So, kailangan namin ng mga gamit sa kusina. Kaya lahat halos ng mga gamit sa kusina, yan ang ilalagay ko dyan. Para pag uwi ko ay meron na kaming gagamitin. Kasi malapit na ako magbakasyon ulit at saka aasikasuhin ko yung renovate ng bahay kasi pag uwi namin ni Habi sa November ulit ay para ayos na yung bahay. So, kailangan maayos na at may mga gamit na kami. Pero, yung mga papadala kong mga kitchenware ay sa sarili naming bahay yan doon sa Pilipinas. Kaya, ayan, asikasuhin ko muna yan, yung ating box. Sino nga ba dito ang naka-experience ng magpadala ng balikbayan box? Sino dito? Pa-comment naman dyan sa ating comment section, mga sisi. So, dito sa bansang Malaysia, ang gamit ko ay Forex Cargo. So, ilang years ko na rin siyang gamit at talaga namang maaasahan at saka napakabilis dumating. 3 weeks lang ay siguradong arrive na yung box mo. Maximum nila 1 month. Ayan. Depende kung kailan mo ba siya pina-pick up. Pero ako may schedule na agad ako ng pick up. Kaya ang sabi sa akin ng staff ay darating siya within 3 weeks.
Kaya saktong-sakto, pa-pick up ko siya ng June 8 kasi pauwi ako ng Pinas ng July. So, ayan. Kaya kailangan ay pa-pick up ko yan para sakto dating ko sa Pilipinas ay meron na din ako mga gagamitin doon. So, ayan. Binabalot ko muna dyan yung ating mga ilalagay sa balikbayan box. So, babalutin ko muna siya ng mga bubble wraps at saka isa-isa ko muna kasi marami pa akong naka-inbox doon sa kwarto. So may mga blanket tayo, may mga carpet. So ayan, meron akong 2 carpet na ilalagay dyan. Alam naman natin na sa Pilipinas lahat ay mahal at cannot afford. So ayan, naglagay tayo ng carpet dyan. May 2 carpet ako. Tapos ayan, bumili ako ng pandikit sa carpet sa ilalim para hindi siya mag-move. In case na tiles yung natin, hindi pa rin siya mag-move kasi meron siyang pang stick sa ilalim. Nabili ko lang siya sa IKEA. So, maraming ganyan sa IKEA. So, ayan yung bubble wrap natin. Iisa-isahin kong balutin yung mga kitchenware natin ng bubble wrap. Actually, mga nakakahon naman yung aking mga kitchenware. Kaya, okay lang. Dito pala sa video na to, hindi ko na notice kasi naka-live ako dyan. Hindi ko na notice, nakatalikod pala ako sa pagbibideo ko dyan. Pero okay lang yan kasi nakikita nyo naman kung ano yung ginagawa ko. So, nakatalikod pala ako. Ang lapad ng likod ko dyan. So, ayan nga pala, inuna kong lagyan. So, ayan na, napansin ko na ako ay nakatalikod. So, ayan, inilipat ko yung aking camera. Pero nakatalikod pa rin. O ayan, inuuna ko muna yung mga gamit na babasagin. Siyempre lalagay natin ang bubble wrap. Nga pala mga sisi, yung pagkapadala ng balikbayan box ay hindi rin biro kasi unang-una sa kahon pa lang magkano na rin yung ating gagastusin. At pangalawa, syempre yung ilalagay natin sa box ay hindi rin biro. Kaya saludo ako sa mga kapwa ko OFW na nakakapagpadala ng mga balikbayan box sa kanilang pamilya. Hindi lang isa, ngunit minsan 2, 3, minsan napakadalas nilang magpadala ng balikbayan box katulad ng mga customer ko na madalas bumibili sa akin ng mga kitchenware. At talagang nilalagay rin nila sa box at pinapadala nila sa Pilipinas. So, saludo ako sa inyo mga sisi dahil hindi biro ang pagbabalot, yung pagtsatsaga mo sa pag-iipon para magkaroon ng laman yung ating balikbayan box. At syempre, sa pagbili pa lang ng kahon ay pera na rin yung kailangan dyan. Kaya kayo, yung mga nag-aabang ng balikbayan box ng mga pamilya nyo na galing sa ibang bansa, sana naman ay ma-appreciate nyo bawat items na marireceive nyo galing sa kanila. Wag naman sanang mamimintas kung ano man yung kaya nilang ibigay sa inyo. Meron dyan mga kamag-anak, binigyan na nga, pipintasan pa yung mga binigay mo. Parang hindi nila na-appreciate yung mga bagay na pinaghirapan mo. Hindi nila alam kung paano mo ba yun nabili, kung saan ba galing, kung ilang oras mo ba pinagtrabahuhan, yung bawat items na binibili mo para lang meron kang maibigay sa kanila. Tapos, pipintasan lang. Kung ayaw nyo ng pasalubong ng kapwa natin OFW, yung mga laman ng balikbayan box, mas okay na sabihin nyo na lang na wag na lang kaysa tatanggapin nyo, tapos kung ano-ano pa sasabihin nyo, pipintasan nyo pa na ganito, ganyan. Syempre masakit yun masakit din yun sa kapwa natin OFW, lalong-lalo na at bawat items na kanilang inilalagay sa balikbayan box ay hindi naman nila yan hinihingi at hindi rin nila yan pinupulot. So, lahat yan ay galing sa kanilang pawis, sa kanilang pagtatrabaho, kaya para lang merong maipadala sa inyo dyan sa Pilipinas. Kaya sana naman bawat items na inyong matatanggap galing sa kapwa natin OFW, sa inyong mga pamilya, ay ma-appreciate nyo lahat at pahalagahan. Isipin nyo na lang sana na
bawat sentimo na kanilang kinikita dito sa ibang bansa ay dugot pawis bago nila yan makita. Kaya sana sa kapwa ko OFW, saludo ako sa inyo. Saludo ako sa aking mga customer na patuloy na nag-iipon ng mga gamit sa kanilang balikbayan box. Kaya ito nga pala mga sisi, itong aking balikbayan box ay 2. So para to sa aming bahay sa Pilipinas. So ayan, nag-iumpisa na ako magbalot dyan. Tetapan ko na yan. So dinadagan-daganan ko nga pala yan para kumompress. Kasi bawal din yung nakaumbok, yung kahon. So kailangan maayos din yung pagrarap natin. At syempre, balot na balot din yan ng tape. At syempre, kailangan matibay para hindi siya bubuka. Kasi yung mga box na yan ay pinagpapatong-patong nila yan. At saka syempre, nakita nyo naman yung iba, meron tayong issue ng binubuksan nila yung mga balikbayan box at dinudukot nila yung mga laman. So dahil dyan, tatadtadin natin ng tape, tapos babalutan ko pa siya ng plastic para siguradong safe at saka hindi siya mababasa. So ayan, nakita nyo naman na ilang beses ko siyang pinalibutan ng tape. Tapos, binalutan ko pa yun ng plastic. Hindi ko na yata napakita sa inyo yung pagbabalot namin ni Habi ng plastic dyan. So, ayan. Ready na yung ating box. Salamat sa panonood at pakikinig. Ayan. Thank you for watching, mga sisi. Bye-bye.